Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, paghahanap sa binaliw landslide victim sa Cebu City nagtapos na. Final death toll umabot sa 36. Isa patay, 4 sugatan ng masagasaan ng shuttle bus sa Baguio. Vitaly Zorovetsky na ipadeport na pabalik ng Russia. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tinapos na ng Cebu City Government ang search and rescue operations sa Binaliw Landfill 10 araw mula ng maganap ang landslide noong Enero 8. Ito ay matapos ma-recover ang nag-iisang missing person kaninang alas 5 ng umaga ng linggo. 3 bangkay naman ang na-recover nitong Sabado, 2 bandang 2:53 ng hapon at isa naman 3:10 ng hapon. 14 naman ang na-discharge sa ospital, habang 4 ang nananatiling nakakonfine. 6 sa mga na-recover na katawan ang patuloy na tinutukoy ang pagkakakilanlan. Sa kabuuan ay 54 na individual ang apektado ng landslide. Kasunod nito, tiniyak ni Mayor Nestor Archival ang investigasyon sa naging dahilan ng pag-collapse ng landfill na ino-operate ng Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Nasawi ang 63 anyos na babae matapos masagasaan ng isang electric shuttle bus na nawalan ng kontrol sa Camp John Hay, Baguio City. Ayon sa ulat, bandang alas 3 ng hapon noong Biyernes nang umakyat ang bus sa Scout Hill Road at bigla itong kumabig pakaliwa. Nasagasaan ito ang isang grupo ng mga naglalakad na ikinamatay agad ng biktima at ikinasugat ng 4 na iba pa. Hindi naman nasaktan ng 5 pasahero ng shuttle bus. Nasa kustodiyan na ng pulisya ang 52 anyos na driver at maaari siyang humarap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at multiple physical injuries. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Baguio at ng John Hay Management Corporation na tutulong sila sa mga biktima. Naipadeport na pabalik sa Russia ang naarestong Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky nitong Sabado, January 17 ayon sa Bureau of Immigration o BI. Inilagay na rin siya sa blacklist ng BI dahilan para hindi na ito maaaring makabalik pa ng Pilipinas. Si Zorovetsky ay nakulong sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig noong Abril 2025 dahil sa kanyang pangaharas at pranks sa ilang mga Pilipino para sa kanyang content. Sinubukan pa niyang magpiyansa pero hindi ito pinagbigyan ng BI. Paalala naman ng kawanihan, mainit ang pagtanggap ng Pilipinas sa mga panauhin mula sa lahat ng bansa. Ngunit kailangang sundin at respetuhin ang umiiral na batas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.